Tecno Megapad 2, ito yung bagong productivity and entertainment tablet ng Tecno na pwede rin gamitin bilang learning device para sa mga students at bata. May LTE connectivity, 2.5K resolution display, 4 na speakers, keyboard support, PC-style multitasking, at may mga AI and learning tools din kasama sa software. So, hindi lang ako ang gumamit nito, pinagamit ko rin sa 4-year-old son ko para makita natin kung goods ba talagang ipagamit sa mga chikiting, engaging ba yung mga activities, at kung may silbi ba talaga yung mga learning features nila. Siyempre, itetest pa rin natin yung performance, gaming, battery, display quality, speakers, at iba pa. Ano yung mga pros, mga cons, at sulit ba overall? Pag-usapan natin. Okay, so build and design muna tayo. Naka full metal body itong Tecno Megapad 2 and maganda naman talaga yung pagkakagawa. Solid, very well built, walang flex at premium feels din. Smooth yung finish pero hindi naman siya yung madulas na bagsakin. Hindi masyadong halata yung mga fingerprints and smudges. Manipis lang din kahit ikumpara to sa mga kakompetensyang tablets. Tapos yung bigat ay nasa normal range lang para sa ganitong size ng tablet. Hindi siya super gaan at hindi rin mabigat. Sakto lang. Okay namang gamitin mapa-portrait or landscape pero syempre mas comfortable pa rin kung meron kang table na pagpapatungan ng braso or ng mismong tablet. Kahit hindi mabigat, mangangalay ka pa rin kung matagal mong hahawakan ng walang suporta. Actually, kami rin kailangan ng suporta, so subscribe para maka 600k subs na tayo. Yung buttons dito, tactile naman, hindi mushy, at hindi chippy pa yung feels kapag pinipindot. Ito naman yung card tray natin and good news kasi bukod sa SIM card, meron din tayong micro SD card support hanggang 2TB. Yun nga lang, sa taas ng presyuhan ng storage ngayon, siguro kunin mo na lang din yung higher configuration. Mamaya itetest din natin yung LTE connection. Papaload lang muna ako. Medyo kakaiba rin yung design ng camera module. Hawig siya sa style ng mga Tecno Pova phones. Hindi naman makapal kaya hindi rin wobbly kapag nakapatong sa table. Hindi ko nga lang sure kung bakit ginawa pa nilang parang nakadugtong sa tablet. May hati patuloy dyan. Tingin ko naman very secure at hindi talaga basta matatanggal to. Pero para sa akin mas okay sana kung yung usual camera module na lang na nakatapal sa likod. Sa mismong display naman meron tayong 11-inch IPS LCD panel with 2.5K resolution and 90Hz refresh rate. Sharp looking display naman to. Though dahil nga malaki-laki yung screen, hindi siya kasing sharp nung mga compact tablets natin na may parehong resolution syempre. Para sa size nito, goods yung sharpness at malinaw pa rin tignan yung mga text, images, and videos. Maganda rin yung colors. Of course, hindi siya kasing tingkad ng mga OLED panels natin. Hindi super color accurate and hindi rin super black yung mga dark parts. Pero okay pa rin yung overall quality. Pinanood ko ulit dito yung Demon Slayer Infinity Castle at ilang episodes ng Suits and na-enjoy ko yung experience. May Widevine L1 support kaya full HD playback resolution tayo sa Netflix. Wala nga lang HDR dito kahit sa YouTube. Not a big deal para sa akin considering the price. Tsaka hindi rin naman para ikumpara to sa mga tablets na triple or 4 times ang presyo. Brightness kapag gamit ko indoors, goods naman at enough para ma-enjoy ko yung mga pinapanood ko. May ambient light sensor din kaya pwedeng automatic na nag-a-adjust yung brightness. Na-mention ko lang din kasi may ibang tablets na walang ganyan. So, mano-mano lang yung pag-adjust. Outdoor visibility, eto medyo alangan. And syempre, kung talagang under direct sunlight ka, but kung sisilong ka naman sa lilim, visible pa rin. So, goods din pagdating dito. Responsive at smooth din dahil nga 90Hz yung refresh rate. Wala rin akong na-encounter na accidental touches so far. Medyo makapal pa nga lang yung side bezels. May mga eye care features din tayo dito kung sakaling ang papagamit natin sa mga anak natin. 4 yung speakers pero real talk lang para hindi rin kayo mag-expect ng sobra. Hindi porket quad speaker setup, tatapat na kaagad yung sound quality sa mga flagship tablets natin. May pagkatini ng konti yung tunog but again, dito ulit papasok yung presyo. Considering the price, good enough na rin talaga for media consumption. Klaro pa rin yung dialogues kapag nanonood ako at dinig din ng maayos yung mga sound effects lalo na sa mga bakbakang eksena. Sa performance, gamit dito yung MediaTek MT8781 chipset or mas kilala natin bilang Helio G99. Parang ayaw yatang ipakita ng Tecno yung pangalan na yon, pero
para sa akin, okay lang naman considering the price. 6128 variant tong unit natin. More than 500k ang 2.2 benchmark score. Sa mga light applications like browsing, watching videos, social media, mga online classes, at basic multitasking, goods naman yung experience ko. May stutters paminsan-minsan, but expected na rin naman yan at hindi naman sobrang bagal or nakakasira ng experience. Pwede rin para sa mga basic office works dahil may pre-installed na WPS Office, may split screen at floating windows, so ubra naman sa mga simpleng multitasking. Wag lang yung mabibigat na applications talaga kasi kung ganon yung kailangan mo, baka hindi ito yung level ng tablet na para sa'yo. May keyboard case nga rin pala para dito at libre lang din daw to para sa mga bibili. Decent keyboard case to. Tactile case, wala nga lang trackpad. May built-in battery so kailangang i-charge separately. Bluetooth para i-connect sa tablet and so far, wala naman akong napansing delays kapag typing ako. Gandang bundle sakaling gagamitin nga natin for office works. iOS 16 yung software natin and goods naman yung UI para sa akin. Simple, madaling gamitin at minimal lang din yung pre-installed applications. Hindi siya yung talamak sa bloatwares. Malinis actually. Wala nga lang nabanggit ang Tecno kung ilang Android upgrades at security updates yung ibibigay nila dito. So, kailangan ko pang i-confirm yan sa kanila. Sabi ko rin kanina, meron tayong mga learning tools. Itong LearnUp ay parang learning hub na may content at recommended applications para sa mga bata at students. May homework helper gamit si Ella. AI assistant yan ng Tecno. May AI translation at may mga lessons para sa Filipino, math, English at iba pang mga subjects. May text-to-image din na dumediretso sa Notes app natin. Hindi masyadong accurate yung mga na-generate na image, pero fun pa rin namang paglaruan. Dito naman sa courses, may songs, cartoons, stories, at educational videos. Karamihan dito parang hindi original content ng Tecno. Marami galing sa Knowledge Channel, DepEd at iba pa. Pero okay yung pagka-curate dahil puro pambata at pang students yung laman. May HiTutor application din, although pwede rin naman natin itong i-install sa ibang mga devices. So, pinasubukan ko nga rin to sa 4-year-old son ko. And I'll be honest, hindi ito yung tipo na ikaka-excite niya at hahanapin niya every time na gagamitin niya yung tablet. Pero very useful din talaga kung gusto nating may matutunan din yung mga anak natin habang gumagamit ng tablet imbis na puro laro-laro lang. Speaking of laro, kung gaming ang habol mo, well, pwede kung mga casual gaming lang, but hindi ko aasahan for competitive gaming na kailangan mo talaga ng matataas na FPS. Mobile Legends, CODM, and HOK yung natest namin. Very playable naman, but may occasional frame drops din talaga. Ang good news naman, halos hindi umiinit at 37 degrees lang yung pinakamataas na surface temperature na na-record namin dito. Para naman sa LTE connection, well, hindi talaga maganda yung signal dito sa lugar namin kahit anong SIM card ang gamitin ko. So, eto lang yung speed test result na nakuha ko. Depende yan sa lugar syempre, but honestly, kung ako lang naman, most of the time, Wi-Fi pa rin naman yung gagamitin ko pag nasa bahay. Tapos itong LTE ay para lang din sa mga pagkakataon na aalis kami nang daladala yung tablet. 8,200 mAh yung battery, so saktuhan lang naman, lalo na't mostly light applications lang din yung gagamitin natin dito or iraran natin dito. May kasamang charger sa box, kaya lang medyo mabagal yung charging niya. 18 watts yung supported na charging speed, and sa testing ko, from 10%, nasa 2.5 hours yung kailangan para mapuno to 100%. Camera, ito, hindi rin naman masyadong ginagamit sa mga tablets, but sakaling kailangan, meron tayong 8 megapixel camera sa harap at likod, at ito yung ilan sa mga nakuha naming samples. Okay, so ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Tecno Megapad 2 hanggang 2K 30fps. Gamit ko rin ngayon yung built-in microphone, and sa totoo lang, hindi na masama para sa ganitong klase ng tablet. I mean, mas okay pa nga yung quality nito kumpara sa maraming built-in webcams ng mga Windows laptops natin. So, not bad. Usable na, and
Okay naman pang mga simpleng video calls or online class. Okay, so ang presyo nitong Tecno Megapad 2 ay 16,999 to 19,999 pesos. Pero syempre, kunin nyo to ng naka-promo. Tsempohan nyo na lang din kasi malaki-laki din magbawas ang Tecno sa mga promo nila. So ilalagay ko na lang din lahat ng links dyan sa may description at sa may YouTube shopping tab para makita nyo kung saan pinakamababa yung presyo. Hindi siya perfect, may mga pinuna tayo kanina, may mga strong points, may mga weak points, but considering na ang laki ng tinataas sa presyo ng mga gadgets ngayon, this entry-level tablet na may LTE connection na ay hindi na rin talaga masama pag nakuha mo sa promo price at worth considering kung naghahanap ka ng tablet sa ganitong category. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Let me know sa comments kung anong tingin nyo dito at kita-kits tayo sa next video.